Magandang hapon sa inyo mga kabarkada. Welcome to our episode 2 of Kabarkada Show. So ngayong araw na ito ay may isa na naman tayong inibitahan na direktor. Talaga namang veterano rin to. So marami na siyang naranasan sa mga showbiz industries. So ano pang hinihintay natin? Sugurin na natin siya. Let's go! So taga dun siya guys. Direk Vic. Opo. Opo. Hi, baby. Uy, kamusta naman po kayo, Direk Vic? Julia, kamusta? Mas okay. Mga ngaroling ka ba? Tapos na Pasko? Di ako mo, Caroling, Direk. Bakit? May handa ka pa ba? Wala na. Yun lang, yung mga Ay, mga ano naman. mantika, saka Papakain mo sa akin, munti ka, Direk. Talaga naman. So, ayun nga, sadya ko talaga dito. May problema kasi ako. ano problema mo? Hindi ko alam kung ano yung solusyon dito sa problema ko. Nahihirapan na talaga ako. Hindi ko talaga alam kung... Busted ka ba? Nangligaw ka ba? O may problema ka na? Ba't ako maliligaw, Direk? Mamalay ko. Yung na trending ngayon sa panahon na yan. Ay, trending ba yun? Hindi ako makasabay sa trending. Ah. Pero yung mga hindi ko kasama. Pati yung pamilya ko. Ilang years na kami naghanap ng solusyon. Hindi ako ang solusyon yun. Dapat korte ang solusyon niya. Pag nasasaktan ka, barangay. Pag Oo, malala, direct. korte. Kasi yung problema ko kasi malala talaga. Ano nga? Kailangan ko kasi ng gamot. Oh! Bakit gamot? Ano ba? Hindi ko na kasi... Gamot? Bakit? Sobra na kasi yung ganda ko, Direk. Ayun, at subscribe na kayo. Magbanda kayo dito sa channel. Dito ni Jillian. Yan. Subscribe kayo, God, thank you. Yan. Joke na, joke. Okay. So ano nga, Direk, mong dami nating award dito Konti nga lang yan. Andun yung marami. Ay, napaka... Joke lang. Ito nga, ito na lalabas ko na yung award ko. Ano? Yun. Okay. Charot. So, ayun nga, Direk, kamusta kayo dyan? Okay lang naman. Ito busy. Nag-edit. So, Magpo-promote ng pelikula rin, syempre. yes. Bukod dun sa ginawa nating, kasama ko ho siya dun sa movie na ginawa namin. Yes. Ako nga po, kasama ko po pala siya dun sa sa indie Hindi film. movie. Hindi movie. Ayan. Title Di ay alam, no? Spirit Trap. Spirit Trap. Yes, kasama ko po siya doon. Ano nga po yung character niya doon? Nagdadalang hita. Na-change na ako ng ano ngayon, character. Mother na. Hindi, joke lang. Ako si ano doon, yung tatay ni Sam. Ayan, tatay ni Sam. Sino si Sam? Samantha. Samantha. Kala Samantha, sa di ba? Pagitay. Ay, di pala Samantha pala yun. Oo, ayun. So- Tapos ikaw, role mo sino? Barbarian? Donut? Alam ba to? Dunkin o? Dami. Ay, nagpo-promote, sorry. Ay, Sa ako po si Beverly, Beverly. Yes. Doon kami ayan. nagkakilala ni Direk doon sa indie film. Nakasama ko sila Direk Earn tsaka siya. Yes. So si Direk Earn siya po pala yung una naming na-interview dito sa first episode ng Kabarkada Show. So kung di pa kayo nagsasubscribe, chance nyo na to guys. Like, follow, and share our YouTube channel. Subscribe na kayo. Ayan, dito sa ano ni channel nila Jillian. Ayan, Oh. mga babae. So kung napapansin nyo, wala si Dana, di ba Direk? Mm-mm. Talaga namang nalulungkot ako, wala ka partner ko. Pero ayun nga po, kaya siya wala dito dahil nasa Antipolo siya. Okay. Malapit lang Antipolo dito, isang sakay lang. Susukay po tayo, Direk. Hindi, nagbilig mo na ng ticket airplane. Airplane tayo. Hindi, may ano ako ngayon eh. Private jet ako eh. Ayun. Naka-schedule kasi ako. Parang ano, donya tong ano Yes! Doon yan. nag-interview sa atin. It's a privilege for me. It's an opportunity na ako'y may interview ng magandang binibining ito na si Jillian. Ayan. Masyado. Ng Spirit Trap at ng ano to? Kabarkada channel. Hindi. Ano to? Horror film. Uy! Nag-horror film! Hindi, Kabarkada channel sa YouTube. Yes! Subscribe na kayo Subscribe dito. na kayo Ayan. guys. So, ayun nga, kamustahin na natin ang aking kapartner na si Dana. Doon siya sa Antipolo. So, magbabalik tayo at kakamustahin nga kayo ni Dana, mga kabarkada. Ay, Dana. Ayun. So, ayun Okay. na guys. Bye-bye! Hi, kabarkada ka. Muling nagbabalik ang ating show. Ready na ba kayo makilala ang ating guest? Please welcome Sir J. Martin! Ganda ha. Please, kuya, ano nga po pala pinagkakabalan mo ngayong araw? Ako sa ngayon kasi, sa barkada,
nag-artista, and then director din, filmmaker din ako sa ngayon. Ay, ganun po ba? Kuya J. Martin, may nagpapatibok po ba ng puso nyo? Ganyan po. Sa ngayon kasi, focus muna ako sa work. Kasi, syempre, hanggang habang bata, ayan, focus on career. Tama po. Kuya J. Martin, ano po bang, ginagawa nyo ngayon 2024? Ganyan po. Sa ngayon, ganun pa rin naman since day one, nagsimula ako sa pagiging artista and then sa pagiging director because of my production din, yung sarili kong production. Ganun ginagawa ko, artista, director, dalawa lang. Tinutuloy ko yung career ko. So, yun po. Ate Jillian, ano po ba nangyayari dyan? May balita po ba tayo? Go sa Ate Jillian! Welcome ulit mga kabarkada ko. So ngayon nga ay nagbabalik ulit tayo para tanungin si Direk Vic tungkol sa kanyang buhay sa industriya. At syempre para din sa love life niya. Uy! Talaga naman. So kamusta naman po kayo? Ay, magdadaw yun! Ay, tita? Ano yung sasabi? So ayun nga po, kamusta naman po yung buhay industriya niyo? Ganun pa rin. Ganun pala din? Hindi. So, Actually, syempre ngayon, nagpa-progress ulit. practice na talaga. Even though I've been in the industry since 1998. Tagal na din po. Di pa ako buhay nun eh. Hindi ka pa buhay nun. Hindi pa ako. Theater actor ako nagsimula. And then, nag-TV ako year 2000 sa ABS-CBN dati. Tapos, tuloy-tuloy na. Nag-acting workshop ako sa Entablado Pilipino 2003. Yan, dyan galing din si Tony Leyva sa Entablado Pilipino. Si tatay. Yan, saka si Direk, si... Sino? Sige, practice. Forget the... si si Direk, I forget the name. Siya. Ayun na yun, basta magkasama kami sa sa Entablado Pilipino dati noong 2003, and then doon ako nagsimula na ma-develop pala yung aking acting skill. So, ano po Yan. talaga, like, action na po talaga yung ano nyo, or di naman siya planado, gano'n, talagang ano lang. Ever since, siyempre, gusto ko ng action. Action talaga. I was a 70s kid na nabuhay ako sa pelikula ng mga martial arts movies. Kaya nila Bruce Lee, nila Jackie Chan, tapos nila FPJ, siyempre. So, hindi ko na yung action talaga. And then, nagma-martial arts naman ako, siyempre, kaya nagilig natin. So, nung nagsimula ako sa ABS, tapos GMA7, yung Darna, kay Angel Locsin. Ayan, sa isa pala trivia. Ako ang isa sa nagturo ng martial arts kay Katrina Halili. Si Katrina Halili. Bago siya mag-Black Darna, tinuruan ko siya ng martial arts. Tapos the rest of the guys na mga kaibigan ko, stuntman, sila naman nagturo kay Katrina Halili ng mga cinematic fight Ano ba yung direct, sequences. like mahirap po ba yun yung mga kasi ako di ko pa po nararanasan yung mga ganun. Siyempre, sa mga beginners po, ano po ba yung marirecommend yun na ituro sa kanila ganun? Siyempre, first of all, kailangan mo mag-training, umatin ng Training training. muna, yes. Oo. So bago ka naman mag-training, meron naman tinatawag natin na nag-stretching. Yan, nag-stretching kayo. Tapos tuturuan ka naman ng mga basic, di ba? Sa mga basics. Tamang tayo, tamang pagsuntok, tamang pagsipa, tamang pag-rolling, ayan. Tapos may number yan, pagdating naman sa fight sequence, tuturuan ka ng mga instructor paano yung mga tamang jerking ng So, ulo. may chance po ba na direct, kunwari, syempre ako kinakabahan ako, di ko po nararanasan. May mga chance ba na pwede kang mapilay, ganun, yung mga naman po. Kasi pag sinabi po talaga nating action, na yan, matic na yan, puro matitinding scene po talaga. Meron mga backflip, ganun, yung sa pag-punch, ganun. So may mga chance po ba na pilay, Actually, ganun? aksidente, hindi nawawala naman yun sa sa mga shooting ng mga action, nangyayari yun. Kung kay Jackie Chan nga, nangyayari, di ba, na aksidente si Jackie Chan. Sa bagay Di po. ba? Nangyayari yun. Siyempre, sa matter of intense kasi yun pagdating sa action, may intense yung fight sequence, di ba? Tapos talagang magkakasakitan, tapos maaksidente, it's normal. Pero Normal lang. tinuturo naman paano yung tamang
fight sequence na maalagaan mo yung sarili mo at yung So- partner mo para hindi kayo magkatamaan, hindi kayo magka-accident. Bago ka po Yeah. talaga sumabak sa isang action scene, iti-train hard ka po muna talaga. Syempre sa mga ano po, kahit po ba yung mga veterano artista na gaganon din Yes, po sila. nag-training sila. Alam ko nag-training sila. Like, yan nga, si Angel Oxley, si Katrina Halili, nag-training yan sa dati sa Circle kasama ng mga stuntman. Ayan. Tapos, Talaga lahat po sila Yeah, dumaan sa dumaan training, no? kailangan yun. Lalo na yung tamang pagsuntok, pagsipa, jerking ng mukha, pag sinuntok ka, pag sinipa ka, jerking ng body. Tapos yung number ng sinasabi natin sequence ng fight sequence ang tawag doon. Dami ko natututunan kay Direk. Yeah. So, Seryoso next, na tayo kanina, puro kami. puro kami, ngayon, serious kami ngayon, Seryoso guys. naman, okay. Serious mode kami. So, next question po, gano'n na po ba kayo katagal sa showbiz industry? Ayun nga, actually, professionally, nagsimula ako 1998. As 1998. theater actor Theater ako. actor. Tapos yung nagsimula ako na magka-interest sa acting, saka sa pagdidirect ng mga theater, sa nung 1992 when I was 1991 pala sa Baptist Church namin, yung meron kami mga program, mga theater. Nung teenager ako, ganyan. Ayun, tapos sa school, nung college ako, lumalaban kami ng linggo ng wika, yung contest. Doon ako nagsimula hanggang ma-develop yung aking Acting skills. pati pagdidirect ng play. And then, ayun, nasama ako sa theater acting group. Yan, noong 1998. Pero ang una kong trabaho, after ko graduate ng college, graduate ako ng psychology. Ay, yes Layo, naman, no? psychology. Sa layo, no? Psychology, tas Layo biglang sa action acting, star. oo. Ang una kong trabaho, pagdidirect din, Pag direct po talaga. kids show. Kid show siya, Oo, hindi alam siya niyo yung kids mga show, ha? ano. Bata Batuta, Techno. Alam mo yung Sige. Bata Batuta? Hindi Yung mga po. mascot. Okay, Yung gets. dinideliver, nagpapalabas kami sa mga schools. Mm. Yan. So, Saka next sa start, Channel 9. Yes. nag-start po kayo sa mga ganun-ganun po. Oo, Pero yung una kong first trabaho. ever, Director ako doon. director. Pero yung first ever film or nyo po, movie na ikaw po mismo nag-direct, kailan po yun na gano'n? Ayun. Bago ako mag-direct, syempre, nag-aral ako ng, umattend ako ng workshop, seminars ng film sa CCP, Cultural Center of the Philippines. Tapos umattend ako ng mga iba't ibang seminars ng filmmaking, local and international. Tapos umattend ako ng writing workshop kay Ricky Lee. Ayan, hi Sir Ricky. Ayan, kasi Ricky Lee, dyan ako galing 2009. Tapos after that, ang una kong short film na ginawa ay Kuya ang title. Noong Kuya. 2008. Sino naman po yung mga cast nyo doon, Yan. direct? Yung cast ko doon, bida ko si Banjo Romero, yung dating tinatawag na Robin Padilla Ay, lookalike. yes, Yeah, Robin si Banjo Padilla. Banjo Banjo Romero yun. Romero. From Viva Films yun. Tapos, yung sa Padumbida, yung anak ni Helen Bella, kung sa mga, siyempre, sa mga oldies, Helen Bella, yung kilala ng Hindi mama ko mo na yun. po ito kilala yun eh. Yan. Ang kilala ng mama mo yun, yun yung dating Loving Yours Helen, may show dati. Yung anak niya, yun ang bida ko, isa sa bida ko. Yung kapatid ni Princess Punsala. 2008 yun. Tapos nilaban ko ng competition abroad sa Germany nung 2009. Oh, Kaya layo hindi nang pa- inabot. Yes, Germany tapos France nilaban natin yun. Naano naman tayo, nabigyan tayo ng tawag dito, naisama tayo sa mga tawag dito, na-nominate tayo bilang short film action drama na araw. Yan. Title ng Kuya. It's all about anti-drugs nung kwento niya. Drugs. Yes. So, next question po. Planado po ba yung pagdi-director nyo? Or pangarap nyo na po ba talaga yan since you were a kid po? Hindi naman po. Like, biglaan lang po, bigla nyo lang napusuan. Hindi, yung pagdidirect, sa teatro ako nagsimula, doon ako nagka-interest. Oh, ng so, 1991 no, talaga. una lang po, interest nyo lang po talaga is matuto ng acting. Oo. Pero wala po dun yung pagdi-director. Hindi, meron na. Yung kasama na dun sa theater, yung bukod sa acting, yung pagdidirect ng theater. Theater lang. Kasi theater. yung araw, yung kabataan ko, ang focus ko noon mainly, kasi lagi nakaharap namin puro theater Puro theater, kami, theater play, mga stage play, ganyan. Tapos, Yung mga mga- teenagers. yung teenage years ko. Tapos nakasama ko yung mga veteranong artista. Yan, tulad ni Richard Kwan. Nakasama na namin sa mga stage play. Kung nanonood ka ng Voltes 5 no recently na Voltes 5 last year, sa GMA7. Hindi na po ako masyadong Hindi active ka sa... nakapanood no, yung Hindi bagong po. Voltes 5. Yung isa doon na character doon, yung may sungay, yung kakampi ni ng mga magkakapatid na Armstrong. Yun, naging kasama ko sa theater yun. Si Mike Loren. Ayan, si Mike Loren. Tapos si Marlon Manse ng yung sa Valiente. Ayan, kasama natin. Marami na. Tapos sa TV naman, saka sa film,
nakasama ko na, nakatrabaho ko na dati sa alias Robin Hood, si Christopher De Leon. Christopher Si, de Leon. si Christopher De Leon, buta ko isang artist ng babae. Basta yung veteran na actors and actors na kasama natin. Ang dami mo na rin po palang nakasamang Yes, veteranong yes. Oo, artista. sa TV. Sila Marian Rivera, sa Amaya. Oh, nakasama na si Maria. Sid Lucero, yan. Ngayon ko lang Naka-eksena alam. ako si Sid Lucero. Tapos, sa indie film, international independent film na gawa namin, nag-fight director ako, yung The Grave Bandits in 2011, shoot namin. Ang The Grave tatagal na din Bandits, po pala, no? nanalo pa yun sa Sili Malaya. Tapos, yun na nga, yung pagdidirect, gusto ko mag-direct kasi, mahilig akong, kasi ang pagdidirect kasi, Gila, kasi yung panahon ko, uso noon, bata ako, comics. Comics po talaga. So, mahilig ako magbasa ng comics. Pag babasa mo ng comics, na iipon yung idea mo, nagkikreate ka ng kwento. So, pag create mo ng kwento, doon nagsisimula yung ability mo sumulat, gumawa ng isang kwento at mag-drawing at gumawa ng ng mga kwento dun sa comics, gagawa ka ng sariling comics, hanggang ma-develop yan. Ngayon lumaki ako, gumagawa na ako ng pelikula. Doon nagsisimula minsan. Sa ngayon po kasi wala nang comics, no? Talagang Wala gadgets na, na lang wala po na. talaga. Bira na lang po Comics, yung mga usually, ang comics ngayon, online. Online na Meron, po talaga. yan. Kasi masi-search mo na po siya ngayon sa mga Yes, PDF minsan, PDF, ayan. So next question natin, Direk. Hmm. Ano po yung masasabi niyong pinakamatinding eksenang na ikaw po yung mismo nag-direct? Like yung pinaka-intense po talaga kasi po 'di ba action. Oo. Pag sinabi nating action talaga namang ano po yung like masasabi mong kaabang-abangan ganun, mga intense po. Ako nag-direct, o umarte ako. Ikaw po yung Okay. nag-direct. Una, doon sa, ako yung nag-direct, ako yung umarte, noong 2016, yung una kong YouTube series na ginawa, yung YG45. Yun, meron kaming doon, may mga fight scene kami, intensyon, mga fight scene na ginawa namin. Ako na nagde-direct, ako pa ang leading role. Ay, Yan. yes. Yes, dito tayo doon. Yung nakita mo kanina na multitasking. picture na naka-Yossi ako, yun, YG45 yun. The Young Girl and the Ayun yung Caliber. yun. Tapos yung ngayon naman, yung ginawa ko yung ransom, dinirect ko mismo, di ba? Sinulat Yes naman. ko. Ayun yung isa sa mga medyo challenging na na ginawa ko kasi doon kami nag-shooting sa Trece Martires. Tapos binagyo kami, alam mo ba yun? Paano po yun? Bagyo tapos nag-shooting kayo? Nga, 2 days kami nag-shoot, hindi makakalain, may bagyo. Pagdating ng pangalawang araw, puro ulan, hindi kami makapag-shoot nila Tony Leyva kasi hinihintay namin huminto ulan. Pag huminto ang ulan, punta kami kotse, sugod kami, shoot kami sa patamang lugar habang hindi umuulan. Pag umulan, pasok kami sa kotse. Ang hirap, Diyos ko. Ganun, hinihintay namin tumigil. Challenging. Challenging talaga. Tapos doon kami sa school, nag-shooting kami sa school nila Tony. Yan, yung aking alaga, talent, si Cristian Hernandez, yung bida natin sa Ransom. Tapos the rest of the guys, ng mga independent film, independent film actors na kasama natin. Nag-shooting kami sa school. Ayun, challenging din yun kasi naubusan din kami ng oras doon sa kayong araw kasi umuulan nabiting kami sa shoot, hindi kami natapos doon masyado, doon sa school. Kaya nag-reshoot kami, neto lang nakaraang January 6. Ayun. Talagang po talaga, no? Pag may mga talaga sa gabal talaga di natutuloy yung Yes, mga din. plano Oo. natin. Pero unexpected naman po kasi yun. Di po natin alam na darating. Ganun. Kaya Yeah. understood naman po ba. So ano po ba yung masasabi niyo sa mga ano po yung mapapayo niyo sa mga nagbabalak po mag-director, yung mga nagsisimula pa lang po, ano po yung mapapayo niyo sa kanila? Ako para sa akin to pagiging director, lahat naman may pangarap maging director, may karapatan maging director. Yes. Basta mag-aral lang kayo, tuparin niyo yung gusto niyo mangyari, alamin niyo kung ano ang pros and cons, ano yung dapat yung gawin bilang isang director, saan ba kayo magsisimula. Kasi bilang director, it is your right to have your own expression. Yes. 'Di ba? Because directing is a part of your expression. Kung ano i-present mo sa media, sa palabas mo, yun ang iyong nararamdaman, yun ang iyong naiisip. 'Di ba? Kaya everybody has tried to become a director if you want to become a director. Nobody can tell you that you don't have the right. Nobody can tell you because each one of us, every individual, may pangarap, 'di ba? Kahit gusto mong sumikat na artista, gusto mong yung ginagawa mo, may karapatan ka. Kasi basta gawin mo lang yung gusto mong gawin. Pero when it comes to being a director, pinag-aaralan yan talaga. It takes time po Takes talaga. time, diba? Saka, ngayon kasi napakadali na rin Alam mo bakit? Bakit? Digital na gamit natin, may SD card na. Dito na nung araw, panahon nila Fernando Po Jr., ang gamit nila yung film. Mahal yun, magastos.
film yun. Alam mo yung dati kung naputong yung mga camera na di-click, di ba, yung gamit film? Yes po. Ganun yung sa pelikula. Kumbaga ano na po sa kanila, no, yung mga bagong director, partida na po to. Kasi dati po Oo. talaga sobrang hirap po. Pag nagkamali ka, pwede mong i-delete. Di ba? Delete nung agad, no? Wala nung nang araw, ano. hindi mo pwedeng i-delete. Pag nagkamali ka sa shoot, film yun, papapagalitan ka talaga pag palagi kang mali. Kasi, Bawal po ba i-delete yun nung ano? hindi pwede, sayang ang rolyo. Tawag nyo, sayang ang rolyo ng film kasi binabayaran yung rolyo yun ng film. Invest mo ang rolyo. Parang pag may picture ka ng araw, nung kiniklik siya ni Iko, sayang yung film, di ba? Yung bakanting film. Ngayon kasi SD card ang gamit, madali na, technology-wise, very easy na gumawa ng pelikula, mag-shoot. Kasi di-delete mo pag hindi mo gusto. Di ba? Tapos reshoot na lang Reshoot po na lang ulit. ulit. Wala nang ano. Very ngayon, very accommodating and very tayo ngayon pagdating sa gadgets and technicalities, technically speaking, spoiled tayo. Spoiled. Di tulad nung araw, di ba? Napakahirap po talaga. Napakahirap. Kaya sobrang swerte po ng mga ano ngayon. Yes, oo. Next question. May dapat pa po ba kaming, bago na po yun pala. Paano nyo po ba na-handle yung mga bashers nyo? Kasi syempre kahit po baguang artista, di ba, may mga basher na, may mga haters talaga. Minsan nga po, Dami. talagang kamag-anak nyo pa. So, paano nyo po ba yun na-handle? I don't care. Yun talaga yung magandang answer. I don't care. Tatlong words lang po Even talaga. though you are affected sometimes, but if you're going to think about it, who you? Who you? Di ba? Who you? I just keep on going what I'm going to do. Kasi Yes, sila rin, gusto rin nila, gawin ang ginagawa nila. Pero don't waste your time. Don't give them time. Kasi although masakit, masasaktan ka, di ba? Bandang huli sila rin naman ang magkakamit ng balik na sa kanila. Karma yan eh. May karma yan, yung mga tumitira sa'yo, naiingit sa'yo, naninira sa'yo. Ibalik niya sa kanila na hindi maganda. Saka isa pa, meron bang naninira, gumagawa ng masama na pupunta na langit? Hindi, pupunta yung impyerno, sigurado yan. Diba? Talaga. Totoo naman po Yun. yung sinasabi. Kaya nga sabi nga, may law of karma eh. May law of karma. Sa Bible naman, yun kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Di ba? Kaya if you have a basher, i-bash mo rin sila na wag mong pansinin. Hindi, ang ibig sabihin i-bash. Akala ko kasi bash mo din sila. Wag mo na lang silang pansinin. Wag Keep na on going. Although masakit naman yun talaga sa damdamin natin, tao lang tayo. Diba? Sila rin naman nasasaktan pag hindi mo pinapansin. Kaya kapag hindi mo pinansin, they keep on doing their things para mapansin mo sila. Diba? Kasi actually, yun na inggit doon, o kaya naiinis sa'yo, galit sa'yo. Iba't ibang emotion yan eh. Halo-halo yan. Diba? Kung bakit may basher, may ganito. Pero minsan, mas maganda, wag mo na lang pansinin kasi minsan yung mga basher, yan ang sumisira ng mental health ng isang tao. Totoo po. Marami Diba? pong, minsan nga Pero po sa yung, totoo lang, ang basher, may problema sa pag-iisip. parang naiingit lang sila. Hindi, ganyan, sila talaga may ganyan. kasi, di ba? Sila yung gumagawa ng ganun eh. Yung mga basher, Sila gumagawa ng ikagagalit nila. kagagalit mo, naasar sa'yo. So, mental health din yan. May problema rin sa mental health yung mga ganyang klase ng tao. Kahit itanong nyo pa yun sa mga doktor sa mental hospital, yun din sasabihin. Pero ano po, Direk, Oh, nakaranas na po ba kayo kasi nga po sabi niyo po mental health po. Siyempre sa industriya, di naman po mawawala yung mga bashers na yan, yung mga haters Yeah. natin. So ano po ba yung like nakaranas na po ba kayo ng binabash talaga, me. po? ever Madami po since- talaga. Ever since, Paano niyo po siya kumbaga paano niyo po siya hinarap? Di ko nga pinansin, naiyan ko lang. Just keep on Di going nyo lang with my life pinansin. na. Kasi- Just keep on going. Kasi, hanggat maaari, tawag dito, nakokontra ko yung mga ganun emotionally and mentally. Kasi nga, graduate ako at least nakatapos ako Psychology. nakokontrol ko yung sarili ko when it comes to mental health. Kahit nagagalit ka, syempre, ang emotionally, maapektuhan ka sa feelings mo. Kaya minsan may stress ka, magagalit ka, kasi yung bashers, nakaka-apekto na yan sa'yo eh. Kaya pag hindi mo na binibigyan ng pansin, keep on going na sa sarili mo, sa ginagawa mo, pag tuloy-tuloy ka lang, di ba? Hayaan mo mag-grow ka. Huwag mo silang Huwag mo silang pansinin. pansinin kasi sila nag-grow pag pinapansin natin. Huwag na. Tayo nang mag-grow. Kasi pag pinatulan mo naman, ikaw naman po bumukhang masama, di ba? Pakitaan mo na sila nagtatagumpay ka sa ginagawa mo. O kahit naman hindi magawi ka sa ibang gawain mo na
lumihis ka na ng landas, hindi na sa showbiz, gumawa ka na ng paraan, basta ang buhay mo, mapaayos mo. Yun ang ano doon. Yes, yun Masaya talaga ka yung doon. maganda dun, guys. Wag na Masaya lang ka natin pansinin. Pero mas maganda, wag ho kayong mambabash ng kapwa nyo kasi hindi ho maganda yan. Dahil bandang huli kayo rin ho ang mag-aani yan, yung ginagawa ninyo sa kapwa Totoo. nyo. Totoo. Tandaan nyo ho yan. So, next Okay. question, Direk. May dapat pa po ba kaming pagandaan or abangan sa mga ginagawa niyong movie or films? Or ano po yung ipopromote niyo po? Yun. Yun nga kanina binanggit ko yung Ransom, no? Ngayon, series siya sa YouTube sa iNet Story. Pero ngayon, ini-edit ko, ginagawa ko siyang movie. O movie. Kasi Yung nga po ilalaban niyo po. ilalaban natin ng International Film Festival and then ipapasok natin sa iba pang streaming online, 'di ba? Na dito, streaming online, yan na platforms, ayan yung Ransom, starring nga si Chris and Tony Leyva, and then the rest of the independent film actors. Tapos isa pa, sana this year matuloy yung plano namin para but I'm hoping makagawa kami ng isang martial arts series na parang Cobra Kai. Kung nanonood kayo sa Netflix ng Cobra Kai, ganun po yung gagawin ko. Ako yung bida doon, main lead actor sa martial arts movie series na yon. Tapos the rest, sa adult, ako sa ibang kasama ko, si Tony Leyva, kasi homegrown natin yung si Tony sa iNet Story. Kami yung mga adult lead actors. Pero sa mga kabataan, may mga sila Chris Anyon yung bida natin. Siya na Sa Chris Ann talaga. kabataan, may Ay, idol ko yun si Chris Ann. Direk, Oo. grabe. Tingin mo, batiin mo Kababaeng tao po ay talagang, Action, patok na patok sa action. Oo. Sana nga mamit ko po si Ate Chris Ann at gustong gusto ko rin po siya makatrabaho sana soon. Ay po sa'yo, Ate Chris Ann. So, Yun. sino pa po ba yung mga Direk? May mga ka pa po, babaitang or siya lang po talaga? Siya lang. Dati marami tayong hawak Pero isa na Pero lang. mas focus po talaga As tayo the sa rest, kanya. focus din tayo sa mga talent na tinutulungan natin. Yes. Na maka-artist sa mga palabas natin. Hindi lang babae. Halo-halo, ayan. Tulungan naman kami nila Direct Jack Jumawan, nila Ern Antonio. Tulungan kami sa pagde-develop ng mga talent ng mga baguhang artista. Yes. Diba? Mga payo ka lang sa mga baguhan artista. Wag kayong wag kayong magmadali. Huwag magmadali. Talagang Relax lang. Relax. Kakapain ka po muna talaga bago ka Bago sumikat. kayo sumikat, relax lang, unti-unti. Saka sa matter of train your goals in life ko. Tinitrain yan yung goals nyo. Kasi ibig sabihin nun, huwag kayo magmadali, yung goals nyo, unti-unti yung dadapangin bago kayo umakyat sa taas. Yes. Yun. So, ngayon nga Direk, kay uso po yung mga breakups. Nabalita niyo po ba yung kay Catherine? Oo. Marami po mga artista na nagbe-break. Tatanong ko lang po sana, kamusta kayo ni Tita? Okay lang po ba kayo? Pero, bago niyo po ba yan sagutin, magbabalik po ang Kabarkada Show. So, babalik po kami mga Kabarkada. Yun. Balik tayo kay Dana. breakups ngayon. Oh, naglalabing-labing pa po ba kayo ni Tita? Okay pa po ba kayo? Ay, tumatawa. Tita, ano to? Yan ang tanong ko eh. No? Pag teenager na tanong yan. So ano nga po, kasi di ba ngayon, syempre, yung sa generation, naapektuhan din po ba kayo ni Tita? Or ano naman? Okay yung ano? Dati. Siyempre, hindi naman kami perfecto eh. Pero hindi kami ng ganyan. Mga misunderstanding. Understanding, ganyan. Maraming tawag dito, conflicts and everything. Pero ayos naman. Maayos naman po kayo. Kasi ngayon, syempre, Ikaw ba? May boyfriend ka na ba? wala po, no? Huwag ka mo na mag-boyfriend.
Di mo ko na mag-boyfriend. Mama mo. Mama ko tumatawa. Eh, paano kung magtatanong sa'yo? Paano pag merong pinatner sa'yo, si Direk, o kaya ako, Wala akong naririnig. May pinatner kami, o ako na lang ang bawa. Dinirek kita sa isang palabas, o meron ako pinatner sa'yo. Okay lang ba magkaroon ka na love team? Oh. Siyempre, direct okay lang naman po kasi di ba part nga yun po ng pagka-artist. Trabaho lang naman Eh, po. sinong naman na actor na gusto mo na makapartner? Sa ngayon po, O, kasi wala naman po akong di ko pa kilala yung mga bagong artista na nasa ko po ngayon. Sa mga po. Pero kung sakaling meron, di naman po kasi ako choosy. Kung ano po yung ibigay sa akin, tatanggapin ko po. Oh, Kagaya, kahit sino? as in kahit sino. Sa'yo, yung sa Batang Quiapo. Huwag naman yun. Hindi ka, no? Puro to. Okay na ako sa iba. Pero kasi di ba, Okay. ayun nga, di naman po ako choosy sa mga binibigay sa akin. Kung sino lang po yung di ba, tatanggapin naman po. Kaya naman po yun i-work eh. Kung Okay. sabi ka Magkatanong din ulit sa'yo. Ano ba yung preferred mong genre o palabas o pelikula na gusto mo? Yung kwento, anong gusto mo talaga? Ano ang gusto mo? gusto ko pong kwento kasi kasi sa akin, marami pong director na nagsasabi sa akin, mukha daw po ako maldita. Mhm. Kaya ang lagi nilang inaano sa akin, yung sa mga mga Kontrabida. Oo, kontrabida po ako. Pero ayoko kasi nung ganun. Nananabunot. Oo, Tirek. Ganun po yung mga binibigay sa akin na scene. Pero kung tatanungin po ako, kung para sa akin na naman po, kung para sa akin, ang gusto ko po talagang scene, yung kinakawawa po talaga ako. Ay, saan ka nakawawa? Pero sa scene lang. Sa scene lang. Parang may balak ka direk eh. Nagbabalak siya. Naiyak ako. May eksena na inaapi ka, di ba? At pag Ayan. gagawa ko dun sa kunyari, meron kang tita. Tita, di ba? May tita ka na inaapi ka para Miss Minchin sa mga cartoons, di ba? Miss Minchin. Yes. Inaapi ka. Ngudungod ka sa sa babo. Sa inidoro, pahig ka doon? Kung, Pero kung ano naman, Pero dadayain trabaho lang naman eh. Bidaya naman yun. Apo. Siyempre, papayag naman po ako. Kahit nga po, Okay, di ba? siyempre, pinasok ko ito eh. Yeah. Talagang laban na Paano laban. kung ang topic naman ng palabas ay parang mga investigador? Niyari, role mo yung yung binikti, pinatay. Ay, Ayaw okay. ka sa role na gano'n. Siyempre naman papayag kong basic. Hmm. Basic. Kaya po nagyabang to. Siyempre sa mga Ano gusto mo talaga na palabas? Talagang, kasi kagagawa lang namin. kagagal ng horror. Horror, ayan. Yung gusto ko po talaga na kunwari story ba, kung sakaling is tungkol po sa mga family. Tapos syempre, ngayon po nauuso po ngayon yung mga abuse, di ba? So gusto ko pong kung gaya nga po ng sabi ko, gusto ko po yung hinahawawa ko. Gusto ko rin po maranasan yung mga yung mga mabibigating scene. Kumbaga intense po siya, yung inaabuso po, ganun. Sampal. Ganun po. Kasi sa ngayon, Mga gano'n, di ba? ito naman. Ang ko, ginagano. Yes. Diba? Ayun yung mga gusto ko yung kinakawawa po talaga. Gaya nga po sa doon nga po sa ginawa nating horror, di ba, marami pong intense scene doon na talagang kinakawawa ko ni Sir Tony. Okay, mababa kang Tony. Kinuha Tony niya. Leyva, anong ginawa mo dito? Ayun nga po. Gusto ko po yung... Itakin ka, di ba, ni Tony? Oo nga po eh. Kung gusto nyo makita yung natin na behind the scene i-visit nyo yung Facebook ko. Tingnan nyo kung paano kawawain ni Direk Tony. Uy, nag-direct! Hindi. Sir Tatay Tony. Tatay Ayun. Tony, Sir Tony. Tapos, ayun nga po, gusto ko po maranasan yung mga abuse, yung mga rape scene, ganun po. Kasi as challenging po para sa akin. So, gusto ko po siyang maranasan. Kumbaga yung mga sa tingin ko challenging, gusto ko po siyang itry. Para in ever na di ba, ma-masterpiece ko po sila. Ayun, sinabi ko kay Miss Minchin, yung aping ka ni Miss Minchin, parang Sarah, di ba? Gusto mo Sarah. Pwede naman po. Ayun nga po, gusto ko din Gusto po. mo maging Sedi. Gusto ko rin naman yung mga Sedi, lalaki yun. Si Direk, sino Hindi, dalawa kasi yun ng araw cartoons yun nung kabataan ko. Sedi sa kasi Sarah. Hindi ko na po kilala si Sedi, pero si Sarah kilala ko pa. Kilala si Sarah, Kasi nung elementary ako, umabsent ako para panoorin siya, Sarah. Kasi tuwing gumagay sa Channel 5, nakikita ko po siya. Umabsent po ako noon kasi ang pasok ko umaga, tapos yung palabas na yung 7 a.m. Nag-excuse ako kay mama, sabi ko, ma, nilalagnat ako, masama pakiramdam ko. So, makikita niya ako nanonood ng TV. Okay, balikan natin yung ginawa nating horror. Anong film mo nung hinahabol ka ni Tony? Parang,
Eto na, mag-i-spoil na Tinuruan ako. ka ng ano doon, di ba? Ang medyo... Tinuruan ako ni Direk Parang, noon oo. kung paano ko siya paano ko siya dadalhin. dadalhin. Kasi nga, first time ko Wala pa. lang din yung mapunta sa ganong scene. Mm-mm. Gaya ka na sabi ko, gusto ko yung challenging. So, binigay naman ni Direk Mark yung gusto ko. And ayun nga, medyo challenging rin yun. Kasi that time, eto ano lang tayo, makatotohanan lang. Yung oras na yun, guys, gabi na yun. As in, gabi na. Alas 2 na po ata yun. Alas 2 na madaling araw. Natapos po kami mag-tape nun ng mga siguro, ganun same time lang din naman. Di naman namin masyadong pinatagal kasi nga anong oras na, tas may mga tape Anong pa. nakita mo doon? Eh, Gumagawa kami ng horror, may nakita to eh. ako nga po. Kasi, ano na po yun, alas 2 po yun, tas nagtitape po kami, madaling araw na. So, syempre, di naman po maiwasan na may magambala ka po. Tas, syempre, ako, binaliwala ko na lang po, para di rin po ako ma-feel na ang comfortable, kasi nga may scene pa po ako. Tapos, kinabukasan na lang po no, nung after po ng scene namin na yun, doon ko po kinento kala direct, tsaka sa mga ibang cast. Tas, nagulat po ako, tugmang-tugma po yung mga kwento namin, yung Meron ka bang third eye? hindi ko po alam eh. Huwag naman tayo ganyan direct. Pero ayun nga po, tugman-tugma po. Nakikita ko sa noo mo. Hindi, pimples lang yun. Tumubo lang yung pimples ko. Hindi yung third-eye. Kaya wala tayo dito. Nagka-pimples bigla na. So ayun nga, tugmang-tugma po yung mga kwento po namin na direct and the other cast. Tapos ayun, pinaliwala ko na lang rin po. Tapos, Ano pa yung nakita natin doon sa loob ng yung gumagalaw na gumagalaw na. siso? Ayun nga, sinasabi ko. Ayun, may na-videoan ko yun, guys. Kasi nga, syempre, ang weird din nun, walang hangin nun. Tapos kami, mga artists, kaming mga artists, ban kami sa, yung part na yun. Kasi nga, winarningan na din kami nung guard na wag daw kaming dadayo dun sa may, sa may playground. Kasi nga, may nagbabantay daw dun. So, baka magambala namin. So, winarningan naman kami nun. Gumalaw eh. Tapos, nung one time na nakatambay kami, kasi nga may scene pa sa kabilang side, so, kami, script reading kami nun. Tapos, napatingin kami doon sa nagtitrip-trip lang naman kami, di kami pumapasok. Tapos, biglang gumalaw yung siso, direct. Nagtataka lang kami nun. Kasi, paano siya gagalaw? Bakal siya. Wala namang Hindi siya kaya pumapasok ng doon. hangin, syempre. Bakal, yun. tsaka kung may hangin doon, direct gagalaw yung mga halaman eh. So, wala po talagang gumagalaw doon. Tapos, ayun, binidyohan ko nga po, sabi ko, direct tingnan nyo gumagalaw yung siso. Narinig yun sa video. Tapos, ayun, pumasok po kami doon. Tapos, pagkapasok po namin doon, medyo nakakaramdam po kami. Di po to alam nila direct. Ngayon lang po nila malalaman na pumasok kami doon. Kasi bawal nga po kami doon. Ngayon nga po, pumasok po kami doon. Tapos, ayun, medyo nga po yung pakiramdam. Tapos, nagkakaroon po ako ng kalmot. Nagkaroon ako ng kalmot. Di naman to, ang tagal na nun eh. Nagkaroon ako ng kalmot dito sa likod. Pero, Nagkaroon talaga? as in, nagkaroon po talaga, pati nung nag-tape po kami, ang dami ko pong kalmot na So, baka iniisip ko na lang po nun is baka nakagambala po ako. Kasi nga po yung... Tabi-tabi ka muna. Kasi nga po, syempre ako, kilala niyo naman po ako, maingay po akong bata, maarot, ganun. So, yung mga scene ko po, isigawan po talaga. So, iniisip ko na lang na baka naggambala ko sila. Tapos, after na lang po nun Ito rin, may kalmot eh. ayun nga po, ang dami po talaga naming naranasan. Kinalmot ko siya. Ay, ikaw pala, siya pala yung multo! Joke lang. So, ayun nga po, sa mga interviews namin, upcoming interviews, maano nyo rin po yung mga sarili-sarili naming experience na ginawa naming movie. Kung ano po yung mga naranasan naming kakaiba. Kasama rin po dun sila direct kasi nga po, kasali po siya dun sa movie na ginagawa namin nila Direct Mark. So, ayun nga po direct, may ipopromote ka po ba? I-promote mo na po yung mga Facebook, YouTube na pwede nilang i-follow. Okay, sa YouTube again, yung iNet Story, subscribe na lang doon. Subscribe, guys! Tapos yung GPT Films TV channel, na dati yung YouTube channel. Ito na, pa naman yun, gigs pa yun. Pero andun yung mga dati namin mga live, videos, yung live namin, show kami ng mga Pictures Entertainment, na kami ganyan interview. Kasi panahon na yun, ginawa namin yung panahon ng pandemya. Kaya sa bahay lang, di ba? Sa bahay. Interview, hindi pa kami kilala. Hindi pa kami magkakilala. Gigis ka namin sana doon. Yun, online naman, live kami online sa GPT Films TV channel. Ayun, tapos, yun nga, coming up soon namin yung sa iNet Story, aming ransom, after movie namin, sa Fernandez. Shoutout kayo Rizan, kay Tony Leyva, kay Martin, kay Bosch Mike, ayan. Shoutout kay Idol Rob Padilla. Yun, shoutout.
So, ayun nga guys, inaimbitahan nga po natin ng isang veteranong director na naman. At syempre, salamat po, Direk Vic, dahil pinaunlakan niyo po ang aming invitation. So, ayun nga po, Direk Vic, kung may mga gusto pong mga mahilig po sa action, yun sa mga gusto pong matuto, gumagawa po ba kayo ng mga workshops? Sa ngayon, Wala pa po eh. Pero naka-plan naman po. ako. Pero yun, yung sa mga gusto pong sa mga gusto pong matuto ng action, kontakin niyo lang po siya. Saan po ba nila kayo pwedeng makontak na FB ka Sa Epic, Big Hero, yan ang ano. Ayun. So, andito siya, guys. Dito siya sa baba. So, add nyo na lang po si Direk. At ayun nga po, mga kabarkada, maraming salamat sa panonood. Nag-enjoy po kami at katokan to si Direk Vic, talaga namang andal-dal. So, ayun nga po, maraming salamat po sa panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, chance nyo na to para mag-subscribe. Like, follow, and share our YouTube channel named Kabarkada Show. Bye-bye! Thank you, nag-enjoy ako. Hello? Sino to? Pare, kumusta ka na? Hayop ka! Buhay ka pa! Daddy! Okay, pagagawa ko sa'yo. Hanapin mo ang taong ito. Kunin mo ang pera sa kanya. Pagkatapos patay mo. Unahan mo si Tony. Alaman namin na ang number one suspect, bodyguard ni Congressman, Sino bodyguard niya? Paquito Lorenzo, alias Paking. Ngayon, alam mo na ang lahat. Wala ka ng rason para mabuhay pa. Hello, Paking. Niloloko mo ba ako? Wala din si Daddy sa sinasabi mong dating lugar. Boss! Wala talaga dito eh. Negative, boss! Ano ngayon? Traitor ka pala eh. Uy!